mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is new. O di mo, kamusta naman kayo mga buweks? Gusto niyo ba ang ating hair ngayon? Hindi ko alam na meron pala akong Uncle Red na hair. O di Nakakaloka ito, 'di ba? Ang lakas makaano, ang lakas maaati Shawi, 'di ba? Balutin mo ko sa iwagan. Hayang matakpan ang kailangan di magtatagal. Nakakaloka ito, Between walang ningning, 'di ba? Nakakaloka. In fairness, 'di ba? Sa piling mo ngayon, ako'y biruing walang ningning. Nakakaloka, Uncle Red ba o Ate Shawi? Kamusta naman kayo mga buweks? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video, diwa, para hindi may stroke, galaw-galaw, para hindi mapaimburnal. O diwa, kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyong lahat. Hindi ako pumasok ngayon kasi kailangan ko mag-alaga ng aking Junakis, no? Medyo may sakit pa rin siya. But anyway, ayun naman, tulog naman siya. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaktakan sa mundo ng pageantry. Diba? Kaya nga wag na tayo magpa-tsumpik-tsumpik pa mga buwek. Diba? Wag nyo namang masyadong namnamin ang aking kagandahan ngayong araw na ito. Mag-like din. Diba? Para hindi na i-stroke. Charito, But anyway, ito na nga mga buweks, no, nakakaloka. Ito, umpisahan na natin ito. Eto ngang Miss Telemundo ay talaga naman nakakaloka ito, no? Top spot daw agad-agad sa latest survey. Nakakaloka ito, di ba? Miss Philippines, ayan, nasa ikalimang pwesto na lang, di ba? Huwag nating inalang yan. At least, kahit papaano nasa top 5 pa rin ang ating reign si Atisa Manalo. O diwa, nakakaloka. Dati inuuna nila si Atisa Manalo, no? Itong mga latik na ito, Pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo mga buweks. Habang papalapit ng kompetisyon, dyan na nagkakaalaman, lalo na pag ano na, finals na, pinapaimburnal talaga nila ang Philippines, di ba? Sabi ko sa inyo Ayaw nyo maniwala. Ito, for a clout din itong mga ito, no? Nanalo lang sa ano, sa papageant na yun, no? Bigla-bigla, naging USA Latina na kaagad. Nakakaloka naman itong mga latik na ito, di ba? Kamusta naman yung ating labi, di ba? Chelsea Manalo, Miss Cosmel, Philippines! Nakakaloka ito, and syempre nandyan nga rin si Argentina. Yan talagang tingin kong isa sa mga pinakapangmalakasan ngayong taon dito sa Miss Universe no 2025. 74th Miss Universe. Etong si Argentina ay talaga namang napakaganda, diwa. Pero hindi ko talaga maano to mga buweks. Hindi ko talaga matake na si Atisa Manalo inilagpak sa top 5. Porque ba naman nag-viral itong ano na ito, Miss Universe Latina, nilagay na kaagad dito sa number 1 spot, di ba? Iba rin talagang social media, mga buweks, no? Gagawin nila lahat para mag-viral sila, para makakuha sila ng mga followers, subscribers, ganyan-ganyan. Nakakaloka ito mga ano na ito, Mga latik na ito, nakakaloka, nakakabwisit. Kamusta naman ang apple pie? Kamusta naman ang ating mala apple na face? Ang tsaka! But anyway, mas maganda pa si Atisa Manalo dito kay ano? Kay Miss Universe Latina, dito kay USA Latina, mas maganda pa si ano? Si Atisa Manalo kung tutuusin lang, no, ang ating pambato from the Philippines. Sana lang talaga sa darating na Miss Universe, no, nagaganapin sa Thailand. Sana lang talaga walang cooking show diyan, no? Kasi kung magkakaroon ng mekos-mekos, luto-luto na naman, ay nako,
Parang sinayang na naman, nagtampo na naman sila sa bigas katulad ng ginawa ni Bawang, 'di ba, sa Miss Cosmo. Laban lang Philippines 'no, nandito lang kami sa sa'yo, nasa likuran mo lang kami, naka-support lang kami sa sa'yo, basta laban lang, meron tayong voice, meron tayong power, 'di ba? Sa social media talagang ilalaban ka namin, ipaglalaban ka namin hanggang dulo, 'di ba? Ganun lang yung katulad ng ginawa namin sa Miss Cashmere. Nakakaloka ito, tapos ito naman 'no, siyempre dati hina-hype nga si Atisa Manalo, eh, nagkaroon na sila ng engagement 'no. Ngayon naman etong si ano, si Miss Universe Latina naman ang ni-number 1 nila, nakakaloka. Tapos ngayon siyempre Miss Universe, Thailand, next month na 'yan, 'pag nanalo si Vina or kahit na sino doon, siyempre magiging number 1 nila 'yan si Vina, panigurado 'yan ang chay-chay, 'di ba? Siyempre cloud chaser itong mga latik na ito, alam niyo ba? Ay naku, sa totoo lang hindi ako nagagandahan dito sa Miss Universe Latina na ito 'no. Nakakaloka, pero in fairness, eto sa dinami-rami na ng mga kandidata ngayon sa Miss Universe 2025, natatanging Philippines lang naman ang nasa top 5 nila, 'di ba? Talagang for a clout, 'di ba? Alam kasi nila sa Philippines talaga, eh, talaga naman 'pag nilagay mo diyan sa top 5 ang Philippines ay hindi imposibleng mawalan ka, kumbaga hindi imposibleng hindi ka magkaroon ng engagements, 'di ba? Alam niyo naman yung mga kababayan nating Pinoy, 'pag nakikita ang ating mga kandidata, 'di ba, ang Philippines, kahit na saan mang sulok ng mundo, kahit na sa mga hot picks ito, ay talaga namang sumusuporta at madaling maniwala, 'di ba? Kaya ingat-ingat din, 'di ba? Pero nasaan ang Indeo? Nasaan ang mga dilew-lew, 'di ba? Bakit wala sila sa top 5 mga buweks, 'di ba? Magwawala na naman 'yan mga buweks ko, 'di ba? USA Latina, nakakaloka. Ano ba itong mga ito? Ano 'to? Is not even a country, 'di ba? Nakakaloka, bakit siya nakasama sa Miss Universe? Ayan, 'di ba? Miss Universe 2025 top 5, nakakaloka naman. Naguguluhan ako mga buweks, sa totoo lang 'no. Naguguluhan ako sa mga eksena nila, 'di ba? Parang ano 'to, nanalo lang ng Miss Universe Latina, eh, nakapasok na kaagad sa top 5, 'di ba? Tapos iko-compare pa. Iko-compare-compare pa ng mga latik 'yan sa USA 'no, nakita ko yung mga comments nila doon. Ano 'to, may sarili na ba silang komunidad, 'di ba? Bakit nasa Miss Universe pa? Nakakaloka ito. It's not even a country, it's not even a continent, 'di ba? Bakit nakasama? Ano 'yan, bago na ba 'yan, 'di ba? Nakakaloka. Puro sila paandar, ang dami nilang paandar, nakakaloka, 'di ba? Saan mo naman, kumbaga, saan mo naman, makikita itong ano na ito, Miss Universe Latina na ito? Parang wala nga ito sa mapa, 'di ba? Nakakaloka ito. Baka naman mamaya meron na ring ano, Miss Universe Antarctica, Miss Universe Asia, Miss Universe, USA, hindi, meron ng ano, USA. Ano pa ba yung mga ano, mga kontinente, 'di ba? Yung mga gano'n. Nakakaloka. Ay naku, it's not even a country or a territory, sa totoo lang 'no. Ano 'to, may special treatment nilagay nila diyan sa Miss Universe Latina para ano, magka-clout. Nakakaloka itong mga ano na 'to, mga latik na ito, nakakabwisit, 'di ba? At the end of the day, eto lang mga buweks, baka hindi natin mamaya alam, eh, Thailand pa pala ang ipanalo, 'di ba, sa Miss Universe. Alam niyo 'yan. 'Pag si Vina ang pumasok, alam niyo na ang mga ano diyan, galawan, charito. Hintayin niyo si Thailand, my gosh, 'di ba? Hintayin niyo diyan si Thailand, talagang ay nako, etong hotpicks na ito ay mapapaimbur na ito, panigurado 'no. Siyempre iha-hype nila diyan si ano, si Vina Pravinar ng Thailand, 'di ba? Automatic na 'yan mga buwek sa mga ganyang galawan, 'di ba? Talagang ilalagay nila diyan sa hotpicks nila si ano, si Vina, 'pag nagkataong si Vina ang nanalo, kasi nga alam nila na si Vina ay maraming ano, maraming hatak na pageant fans sa Taytay, 'di ba? Pero ako naman, siyempre para sa akin personally, kung si Vina mananalo, deserving siyang maging ano rin sa top 1 kasi maganda rin talaga si Vina, in fairness naman mga boys 'no. Nakakaloka, but anyway, walang kwenta naman ang nire-represent nitong kandidatang ito kung talagang matuloy ito sa Miss Universe. Ano 'to, Miss Universe Latina, 'di ba? Bakit ano, at saka bakit USA Latina, 'di ba? Siya ba talaga yung sasali sa Miss Universe? Medyo magulo yan, Eh, kung ganito pala, dapat pala merong Miss Universe Asia, dapat pala gano'n, or Miss Universe Latina, ayan 'no. Miss Universe Europe, Africa, Oceania, America, sa ano ba, Miss Universe America, parang gano'n, 'di ba?
or South America or North America, mga ganun-ganon, di ba? Tapos, ano to, ending, maglalaban-laban sa Miss Universe, yung mga candidates, 8 na lang. Nakakaloka! Eh, kung ganyan naman pala yung magiging galawan, eh, sana yung setup ng Miss Universe, no, in the near future, dapat talaga maging critical na lang, no? Ibig sabihin, maging mas critical, di ba? Kumbaga, yung kanilang deliberasyon, ayan, to select the next Miss Universe, di ba? Ganon. Kasi puro naman sila, puro naman sila ganyan-ganyan, di ba? Wala namang kakwenta-kwenta. At saka itong Miss Universe Latina na ito, hindi ko alam kung bakit nauso ito. Ito talagang si Hado the Universe. Lahat na lang ipinapasok ng mga kabalbalan, no? Kabalbalan para sa Miss Universe. Nakakaloka naman itong si Halo the Universe. Di ba? Halo the Universe. But anyway, ewan ko ano kayo sa tingin nyo, karapat dapat ba itong si Miss USA Latina na makasali sa Miss Universe ngayong taon? Yung parang hindi naman makatarungan yun, mga buwek. Magingay kayo sa ating comment section. But anyway, mga buweks, ito paano, nakakaloka naman ito. Hindi ko rin kinakaya ito, mga buweks. Si Catriona Gray at si Atisa Manalo ay talaga namang nagsanib puwersa na, mga buweks. Nakakaloka ito, di ba? Talagang pangmalakasan ang ating reyna ngayon sa Miss Universe, ang full of points, di ba? Pero, ayan nga, nagkita nga silang dalawa, no? Si Atisa Manalo at saka si Catriona Gray. At maganda yan, syempre nagbigay si Catriona Gray ng mga tips, ng mga advices sa ating reynang si Atisa Manalo para sa darating na 74th Miss Universe, di ba, na gaganapin sa Thailand. Kasi diyan nga lumaban din si, di ba, si Catriona Gray. So, panalong-panalo yan. Syempre, iba pa rin yung nabibigyan ka ng mga tips, ng mga, ibig sabihin ng katulad ni Catriona Gray, di ba, hindi siya reigning queen, ng isa sa mga reyna sa Miss Universe, di ba? Syempre, alam niyo yung mga galawan dyan, di ba? Syempre, mabibigyan siya ng mga tips, ng mga secrets, mga advices, ganyan-ganyan. Iba pa rin yun, ibang level pa rin yun. Kaya ang swerte-swerte ni Atisa Manalo. At saka, friendly-friendly sila ni Catriona Gray noon pa, di ba? Pero ang tanong, mga buweks, ito na. Kung halimbawa binigay ni Catriona Gray yung kanyang secrets, wala naman daw, ano ba yung sinabi ni Catriona Gray doon? Wala naman daw special, parang special na, ano ba yun? Parang special na formula, di ba? Parang totoo naman yung sinasabi ni Catriona Gray. Wala naman talagang formula. Kung time mo talagang makoronahan, kung destiny mo talaga, makokoronahan ka, di ba? Ganun yon. Pero ang tanong nga, eto na. Paano kung halimbawa binigay na lahat ni Catriona Gray? Iba na yung may-ari ng Miss Universe organization, di ba? Si Halo the Universe na, at saka si Raul Rocha, di ba? So, paano yun? Paano kung luto-lutuin nila? So, wala ring mangyayari sa mga binigay ni Catriona Gray, di ba? Kahit na tumambling sabay split yan sa Atisa Manalo, wala ring mangyayari, di ba? Kaya tayo mga Pilipino, imbis na i-bash ng i-bash itong si Atisa Manalo, suportahan na lang natin, di ba? Matalo man o manalo, ganyan, no? At least nandyan tayo sa ating kababayan, di ba? Ganun yun. Para pag nanalo, mas maganda sa pakiramdam na we are proud Filipino. Yung mga ibubuga sa social media, hindi yung magiging proud ka na lang pag nanalo na or pag may nakuha na, di ba? Ganon. Tapos pag bash ng bash, di ba? Wag ganon, di ba? Manalo matalo, suportahan natin ang ating reynang si Atisa Manalo kasi deserve niya yan, di ba? Kasi i-represent niya ang ating isa sa pinakamagandang bansa sa Asia. Alam nyo na, di ba? Or pinakamagandang bansa sa Asia na lang, di ba? So, ayun. So, support lang din tayo. Tignan nyo si Catriona Gray, di ba? Sinusuportahan niya itong si Atisa Manalo. Pero ayun nga. Ngayong iba na yung may-ari ng Miss Universe organization. Sa tingin nyo ba, ang mga binigay na tips ni Catriona Gray ay tatalab pa kay Atisa Manalo? Di ba? Kung nandyan si Papa Nawat naman, ayun, medyo kay Papa Nawat, medyo may trust ako, no? Trust talaga ako kay Papa Nawat na alam ko na si Papa Nawat ay magiging magiging patas siya pagdating sa mga ganyan, no, sa mga papageant. So, kapit tayo kay Papa Nawat, di ba? So, doon tayo kay Papa Nawat kesa dito kay Halo the Universe. At saka kay Raul Rocha, di ba, mga buweks? At saka, syempre, after ng Miss Universe, magkakaroon niya ng mga drama-drama, no? So, aabangan natin yung mga eksena nila. Nakakaloka ito. But anyway, ito na nga. Nakakaloka ito, mga buweks. So, ngayong nagsanib puwersa na itong sa Atisa Manalo at saka nga itong si Catriona Gray, no, ng Philippines.
So itong mga bahay natin ay umalma naman, nakakaloka naman ang mga bahay natin mga dilulo, mga buweks, 'di ba? Ayaw nilang pumayag na sila daw talaga ang top. Top talaga, hindi ba bottom? Sila daw talaga yung top queen sa mundo ng pageantry. O nakakaloka ito, 'di ba? Grabe naman itong mga dilulong ito. Ayaw pumayag, ayaw magpakabog, 'di ba? Eh, ang dating naman nitong mga ito, eh, beauty and the ano, eh, beauty and the chararat, gano'n, 'di ba? Nakakaloka itong mga ito. Talagang pinagsisiksikan nila yung mga reyna nila, mga chararat. Mga filingera, may nai-post ang si Catriona Gray at saka si Atisa Manalo na picture na ganyan, eh, ginaya naman ng mga Indodilulo, ayaw magpaano 'no, ayaw magpaawat, ayaw pumayag, nakakaloka. Ano 'to, mixed blood and ano, pure Indonesians. O 'di ba, winner ha? 'Di ba, yung nasa baba, eh, puki ng nakakagigil, eh. 'Di ba? Eto, yung Pilipinas, both Miss Universe, tandaan niyo 'yan, Etong mga dilulong ito, ano ba sila, 'di ba? Kilala ba sila sa buong mundo? Sila lang dalawa sa Big Four, 'di ba? Eh, hindi nga maituring pa na, anong tawag dito, na Big Four itong supranational worldwide, 'di ba? Parang saling ket-ket lang sa mga powerhouse na ano, ibig sabihin sa mga, anong tawag dito, major pageants, hindi pa naman talaga ito major pageants ang supranational. Eh, ano pa itong ano, Cosmo, eh, kaumpisa lang last year, 'di ba? Nakakaloka naman itong mga ito. Ang layo naman ng ano, ng itsura ng mga Indo, 'di ba? Parang, eh, latak na lang yata ni Atisa Manalo tsaka ni Catriona Gray itong mga ito, 'di ba? Nakakaloka, parang wala nga sa kalingkingan nila Atisa Manalo tsaka ni ano, ni Catriona Gray, 'di ba? Tapos kung ipaglaban pa nila, eh, talagang akala mo, eh, bidang-bida ang saya, 'di ba? Itulog niyo na lang 'yan, Diyos ko Lord, 'di ba? Nananaginip kayo ng gising, mas masarap managinip ng tulog, 'di ba? Nakakaloka ito, Iba't pa rin talaga yung ganda ng Pilipinas, mga boyeks, 'no? Iba pa rin talaga yung ganda ng isang Pilipina, 'di ba? Kahit na may mixed blood ito, kahit na wala itong mix, talaga namang umaangat ang Pilipinas sa mundo ng pageantry at yan nga ang gustong-gusto ni Papa Nawat sa Miss Grand International, 'di ba? Gusto niya yung mga puro, 'di ba? Ayaw niya ng mga may mga halfies, 'di ba? Kaya yung ating mga pinapadalang kandidata diyan sa ano, sa Miss Grand International na mga puro ang dugong Pinay, 'no? Talaga namang namamayagpag, 'di ba? Kumpara sa mga pinadala nating mga halfies. Pansin niyo, 'di ba, si Samantha Bernardo, 'di ba? Sino pa ba itong si CJ Opiasa na reyna natin ngayon, 'di ba? And so on, 'di ba? So ayun, bakit kaya pinagpipilitan nila ang kanilang mga sarili na itapat ng bonggang-bongga sa mga reyna natin, 'di ba? Nakakaloka naman ito. Diyos ko, tignan niyo naman yung mga ngipin nito, mga buweks, eh, halatang mga nakaano, eh, mga pinagawa, eh, 'di ba? Wala sa mga ngipin ng ating mga reyna. Kaya wag nilang i-compare itong dalawang ito kay Catriona Gray tsaka kay Atisa Manalo dahil hindi sila magka-level, 'di ba? Excuse me, 'di ba? Nakakaloka. Ano 'to, maganda tapos ano, maganda at ang chararat. Nakakaloka ito, mga ilusyonada ng taon, 'di ba? Ilusyonada ng every year talaga, gano'n 'no, hindi lang ng taon. Eto lang, naisip ko lang, bakit kaya itong mga Indodilulo na ito 'no, ang dami ng mga dinaan ng mga ano, mga injeksi, mga reto-retoke, pero chararat pa rin, 'di ba? Hindi naman yung bonggang-bonggang chararat, pero kung ikukumpara mo naman sa Philippines, wala naman sa kalingkingan nitong mga ito, 'di ba? Yung gap na lang, mga buweks, ng beauty ng mga Indodilulo between dito sa dalawang reyna natin, eh, walang-wala talaga, mga buweks. Diyos ko naman. Ang laki ng boundary, 'di ba? Charito. 'Di ba? Ano 'to, two Barbies tapos yung dalawa ano, two Mango. Nakakaloka, pang baranggayan level yung mga pagmumukha nitong mga ito, yung mga beauty cake nila, 'di ba? Pang baranggayang level. In fairness naman sa mga baranggayan, marami namang magaganda diyan, pero siyempre yung mga baranggayan na mga naliligwak, yun yun. Charito,
Major, ayan, major versus minor ang datingan nitong ano, aurahan nitong ano, si Ketchut Kanchut at saka itong si Harashta, 'di ba? Sa totoo lang mas maganda pa nga si Harashta kaysa kay ano, kay Ketchut sa totoo lang, 'no? Ay naku, itong mga Indus na ito, kapag kini-claim nila na yung Philippines Queen daw ay mga tselek 'no, mga chararat daw, pero subukan kaya nilang manalamin, 'di ba? Manalamin muna so that they can see yung katotohanan 'no, yung obvious truth, 'di ba, sa mga itsura nitong mga ito, 'di ba? Nakakaloka, kung tignan mo na lang, 'di ba, parang ano, malapit na ba ang piyestang Patay mga buwek, 'di ba? Sa totoo lang mas maganda pa nga ako sa kanila, aminin niyo 'yan. Ayan, naglalagasong-hair. Nakakaloka ito. Lahat na lang binubuga nila sa social media na kesyo ganito, ganyan-ganyan, mas better sila, gano'n. Ba't kaya hindi na lang nilang subukang ma-inspire sa follow points, 'di ba? Kaysa naman naggagaganyan sila, 'di ba? Kasi the more na naggagaganyan sila, halimbawa, i-hype nila, ilalagay nila sa hot picks nila, ganyan-ganyan, no, na number one si Indu, nasa top 5 si Indu, pero alam naman natin at the end of the day, kung ano yung kahihinatnan nung kandidata nila sa Miss Universe, 'di ba? Ligwak kung ligwak pa rin yung kandidata nila kasi nga, I don't know, nagpapadala sila diyan ng mga magaganda pero yung communication skills mga bweks, tingin ko dun talaga nagkakatalo, doon pa lang kaya wala silang karapatan na ikumpara ang Pilipinas or ang kanilang bansa sa ating mga reyna sa Pilipinas, 'di ba? Kasi wala pa silang napapatunayan sa Miss Universe. For sure mapapatunayan 'yan in the near future, pero hanggang wala pa, 'wag munang nagmamaganda kasi ano, parang ang nagiging dating, paimburnal ang mga galawan, 'di ba? But anyway mga boys, ano masasabi niyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opipinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahain. Bye for now mga blacks and I love you all. Bye! See ya!